Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay wala pa pong naitatayong batas o wala pang nagiging ganap na batas para ipagpaliban itong naka-schedule na December 1, 2025 eleksyon. O anong pitsa na ba ngayon mga idol? July 26 na. Dalawang araw na lang ay isasagawa na yung State of the Nation Address ng ating pong Pangulo o yung SONA. Hanggang ngayon wala pa pong batas na mag-i-extend doon po sa termino ng mga incumbent barangay officials. At alam niyo ba, si Attorney Romulo Macalintal ay muling nanawagan dito po sa ating Pangulo na ibeto yung panukalang batas na magpupuspon dito sa barangay at sangguniang kabataan na naka-schedule nga po ngayong darating na December 1, 2025. Ito po post po ng Batas PH. Ito, babasahin ko po sa inyo mga idol at mga bayan. Veteran election lawyer Romulo Macalintal has called on President Ferdinand Marcos Jr. to veto. Ang ibig sabihin po ng veto, mga idol at mga bayan, i-reject. I-reject. Uulitin ko. Veteran election lawyer Romulo Macalintal has called on President Ferdinand Marcos Jr. to veto the bill seeking to postpone the Barangay and Sangguniang Kabataan Elections or BSKE 2025 and extend the term of barangay officials, highlighting that it is a clear violation. Ibig sabihin, maliwanag po na ito po ay mayroong binabiolate. Ito po, highlighting that it is a clear violation of the people's right to suffrage. Binabiolate nito, mga idol at mga bayan, yun pong karapatan ng taong bayan na maghalal. Karapatan ng taong bayan na bumoto ng kanila pong mga leader sa kanilang barangay. Ito pa, in a statement, Macalintal said that the proposed postponement of the SKE lacks any valid reason that violations the Supreme Court ruling which held that the postponement of any election must be supported by valid government interests to ensure free and meaningful exercise of the right to vote, requiring the holding of genuine periodic elections. Ayan po mga idol at mga bayan, sapagkat noon pa man ay meron pong Supreme Court ruling na nagsasabi po na itong December 1, 2025 o kahit na anumang eleksyon o halalan ay hindi po dapat na ipinagpapaliban sapagkat yun po ay labag sa konstitusyon, labag sa saligang batas. Kapag meron pong nagpaliban doon sa isang halalan o eleksyon, yun po ay unconstitutional, mga idol at mga bayan. Paglabag doon po sa saligang batas. Talagang naandyan po yung Korte Suprema. Ibig sabihin, Supreme Court, kataas-taasan. Sino ba yung mataas? Yung Kongreso o yung Supreme Court? Mga idol at mga bayan. Kaya kapag nagpanukala yung Kongreso o yung mga mambabatas na ganito i-postpone itong halalan, ay talagang hindi po sila yung masusunod kundi yung Supreme Court, mga idol at mga bayan. Talagang hihimay-himayin ng Supreme Court o Korte Suprema kung naaayon ba ito sa konstitusyon, itong panukalang batas na ito. Sapagkat kung may nilabag dito po sa panukalang batas na ito, may nilalabag na nasa konstitusyon,
may nilalabag na batas, hindi po pwede yan. Talagang a-action dyan, yung Supreme Court, mga idol at mga bayan, sa pamagitan ng isang Attorney Makalintal. Noon pa man sinabi na niya na nakahanda na po yung kanyang pagpetisyon, yung kanyang pag-question sakali mang permahan ng ating Pangulo yung ratified bill o enrolled bill at maging ganap na batas. Nakahanda na po, naka-ready na si Attorney Makalintal. Inaantay na lang niya kung pipirmahan ng Pangulo, sapagkat pagka pinirmahan ay saka lulusob siya doon sa Supreme Court para questionin yung pong constitutionality ng nasabing panukalang batas. Ngayon po ay balita po sa lahat ng pahayagan, maging sa malalaking TV network, na yung Supreme Court po ay nagdesisyon na ideklara bilang unconstitutional o bilang labag sa saligang batas yun pong impeachment case laban po sa atin pong Vice Presidente, sapagkat hindi po dumaan sa tamang proseso at yung naaayon po sa batas ay kada isang taon dapat isang impeachment complaint lamang po. Kaso yung ginawa nitong ating Kongreso ay sa loob ng isang taon, 3 po yung kanilang inihain na impeachment complaint laban po sa ating VP Inday Sara Duterte. Yun po ay malinaw na paglabag sa konstitusyon. Kaya inaksyonan po ng Supreme Court. At kung naalala nyo, pinasusubmit po ng Supreme Court yung Kongreso kung bakit ganun lamang kadali yung kanilang pagpirma. Binasa ba ninyo yung nakasulat doon? Kasi nagtataka din yung Supreme Court, ang bilis-bilis magpirma nila, sapagkat ang kapal-kapal ng ang kapal-kapal ng papel. Tapos ganun lang kadali magpirma. Pinasasagot yung Kongreso hindi sinagot. Kaya ngayon yung naging desisyon po ng Supreme Court ay ideklara na labag sa batas, unconstitutional yun pong article ng impeachment case laban po dito sa ating Vice President na si Sara Duterte. Kaya ngayon siguro kinakabahan itong ating Pangulo sakaling pirmahan niya itong enrolled bill. At kapag nakita ng Supreme Court na may nilabag doon po sa nasabing enrolled bill na kung pipirmahan ng Pangulo, ay talagang mapapahiya yung ating pong Pangulo. Kaya siguro nag-iisip ngayon yung ating Pangulo, at malamang sa malamang siguro alam naman natin na sino ba yung gusto mapahiya, di ba mga idol? Kaya alam na natin kung ano yung magiging desisyon ng ating Pangulo. Sapagkat kapag pinirmahan niya na declared na unconstitutional, pahiya siya. Kaya malamang sa malamang ibibeto niya yung nasabing panukalang batas o enrolled bill na magpo-postpone dito po sa December 1, 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. At ang malinaw po hanggang sa mga oras na ito, mga idol at mga bayan, ay wala pa pong wala pa pong nagiging ganap na batas para i-postpone itong nakatayo na December 1, 2025 election. Yun po yung malinaw, mga idol at mga bayan. Kaya lagi po namin sinasabi sa inyo na tuloy po hanggat walang batas na naitatayo yung ating pong mga mambabatas, tuloy po yung nakatakda, yung buhay na December 1, 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. So hanggang dito na lang po muna, mga idol, yung ating update, at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat, mga idol at mga bayan.